Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako po si Edgar Miranda, Bulanon. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente sa taong 2028. Okay, sa mga OFW, kagaya ko ha. Ito yung reaksyonan ko ngayon na napanood ko kanina ang press con nila sa taga Inyup ba, itong mga grupo ni tawag nitong congressman ito si Ronaldo Puno, na ito na naglabas na naman ang kanyang grupo, kasi kasama niya kanina ang kanyang grupo talaga, sila itong si Valeriano, yung isa hindi ko kilala Valeriano, itong si Franz Pumarin ng congressman ng Quezon City, at may isa pa, at saka siyempre ito si congressman Ronaldo Puno na nanindigan, na pagkaintindi ko talaga sa kanyang mga sinasabi na mapanood ninyo mamaya. Tapusin yung mga sinasabi niya, kumuha lang ako ng mga ilang minuto sa kanyang press con para maipakita ko sa inyo na hindi na siya interesado sa impeachment ni VP Sara. Kasi nga sabi niya, dapat malakas na ebidensya ang maipakita dito sa Committee on Justice. Alam naman natin na pumirma din to siya para masigi itong impeachment ni VP Sara. Yun ang ibig sabihin, kaya pumirma sila doon sa 54 sila, di ba? Tapos ngayon, pinag-aralan nila ngayon yung impeachment ni VP Sara, at ito na nga yung nakita niya na mahina ang impeachment ni VP Sara. So itong impeachment ni VP Sara, nakikita ko dito ay mukhang yatang mabasura ulit ito. Dito pa lang sa House of Representatives, makikita natin dito na ang mga congressman dito nagbabanggaan na, naglalaglagan na, nagtirahan na sila dyan. Ayan ang interview niya. The second thing that we want to talk about is the impeachment. No, we have a press release now that we are distributing to all of you. Kasi we have been constantly meeting on the issues on impeachment. And dito sa hearings, binabantayan namin, So again, number one, in the hearings that will come up, we hope that they will confine themselves to the complaints that have been judged as substantive. Sana walang bago, no? Kasi parang kumbaga pupuslitin nila yung ibang mga issues na wala naman dun sa original complaints. And there are only 3 complaints that I think we are seeing. Number 1 is the grave threats. Number 2 is the intelligence funds, no? And the third one is yung kay Madriaga, no? Na namimigay siya ng pera. Okay, grave threats. It was already studied in the NBI. The issue of grave threats is whether it was really a threat or not. So just for your background, di ba? Kasi a grave threat needs to be, real danger, etc., etc. Ngayon, ang depensa ng Vice President is conditional threat. Kung ako patayin, inutusan ko sila, patayin din itong mga to. So parang kumbaga, kung matapos yung mundo, itatapon kita sa impyerno. Hindi naman matatapos yung mundo, so that is not a real threat. Yan ang legal, in simple terms. If the condition that you are citing is not something that's likely to happen, then the threat is not really a threat. Yan ang one. So, position namin, tingin namin, baka hindi threat yun. Kasi hindi naman siya papatayin di ba? So, the condition of the threat, wala naman chance na mangyari yun kasi hindi naman siguro papapatayin ng administrasyon. So, yung kanya was a conditional threat. Therefore, because the condition is impossible, not a real threat. Unless, they can show that condition notwithstanding, ginagawa niya talaga yun at may plano talagang patayin na. Yung mga sinabi niya papatayin nila. So that's one. Number 2 is the issue of this Mr. Madriaga. Tinitignan ko dito kung ano ba siya. I mean, kasi sabi na dito, inutusan siya ni Congressman Goles to provide
security and political advice to Mayor Rodrigo Duterte then, no? So tinitingnan ko, hindi ko alam ano ba rangko nito, parang hindi nakalagay eh. Sabi lang niya na nag-aral siya ng law at saka lumagpak siya. Pero ang main thing ngayon is I think nakakulong yan eh, di ba? Okay, ako naging DILG secretary ako na maraming taon, ano, at siyempre yung kung saan siya ngayon nakakulong, sa Bikutan yata ito eh. No, napuntahan ko yung preso na yan na maraming beses. Ito sasabihin ko sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa Bikutan, kahit sabihin sa iyo na sabihin ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. No? Sa madaling sabi, you have been deprived of liberty nga eh. 'Di ba? Liberty on anything, liberty to move, liberty to go out of that place, and even liberty to talk. Bawal sigawan yung gwardiya, bawal magmura sa kung hindi mo dapat murahin, di ba? So, you know, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people, as district congressmen, ito si Roland, abogado, dapat, you know, pag-isipan natin, talaga bang tama yan? Kasi ano, baka maulit na naman yung nangyari kay Secretary Laila de Lima, di ba? Na lahat ng mga testigo sa kanya, mga nasa kulungan eh. O, ano nangyari? 6 na kaso yata yun, tapos dahan-dahan, nawawala yung testigo. Nung nagbabago yung warden, nagbabago rin yung testimony, ganyan. So, anong point? Dapat may corroboration. Hindi pwedeng sinabi lang nitong isang nasa pihitan na ganito nangyari. Kailangan, may binabanggit siyang pangalan dito, Colonel Nicolas, kung sino-sino yung mga iba dyan. Dapat magtestigo rin sila na tama yung sinasabi niya, na totoo nga yung sinabi niyang nangyari. Di ba? Eh, marami akong nakikitang problema dyan. Hindi ko na lang isa-isahin kasi doon na lang sa hearing, ano, baka puntahan namin ng hearing at siguro tanungin din namin siya. Kasi maraming inconsistencies, no? At bottom line, dito sa mahabang affidavit niya, kukunti lang yung pertaining to the period when Vice President Sara was Vice President. Again, yung complaint affidavits at yung complaints that were judged sufficient in substance must be limited to the period when she was Vice President. Kasi ba't mo siya impeach for when she was Mayor? Hindi naman impeachment ang Mayor. Diba? So it has to be that period when she was Vice President. Tinitignan namin yung portion that he talks about, yung nagde-deliver siya ng pera. No? So, yung deliver lang ng pera, una-una, hindi siya sigurado magkano talaga yon. Sinabi siya, nasa loob ng bag, linagay niya yung kotse, dinala niya yung kotse sa isang lugar. Tapos, nawala yung kotse, kinabukasan, nakita niya, minamaneho ng ibang tao. O baka hiniram yung kotse, baka, amin nyo, no? Tignan nyo rin yung kaniyang affidavit. Huwag na ako, no? Pag-aralan ninyo, tignan nyo kung kapani-paniwala yan. Kasi baka paputok na naman yan, eh. Ano? And hindi maganda na focus tayo dito sa mga ganyan. Dami natin problema. Tapos, alam mo, hindi naman pala totoo. Ngayon, yung pangatlo, yung intelligence funds, no? Alam nyo, nung ako nasa DILG, may intelligence funds kami doon, no? So, Congressman Franz Pumaren. Sir, confidential funds yung isa. Yeah, well, confidential intelligence is the same, eh. The liquidation of confidential and intelligence funds is the same. There's no distinction. Intelligence lang ginagamit sa military, confidential ginagamit sa civilian organizations. Okay? Because we don't have intelligence officers. Pero we have confidential operations also. For example, PNP may intelligence fund. Kuminsan, yung mga cabinet members like DILG, meron confidential funds. Office of the President has confidential funds, for example. So, walang diferensya yan except sa gumagamit at saka yung liquidation pareho. Ngayon, sa naaalala ko kasi sa liquidation yan, number one, there are only two things that are required, no, in the liquidation of those funds. Number one, the project title. Title, not even kung ano what's about, title. Project Taurus, Project Scorpio, Project Pumaren. Hindi, bawal pa nga yun, pagpangalan eh. So, you just put in a project title and the officer in charge, no? The action officer for that project. Period.
bawal maglagay ng anything else, no? Bawal maglagay ng resibo, bawal maglagay ng kontrata, bawal maglagay. Bakit? Tignan natin, no, kung halimbawa witness protection, may confidential funds yan. Okay? Witness protection, pag liquidate mo yan, pag linagay mo yung pangalan ng witness, at linagay mo kung saan mo linagay siya dahil meron kang lease agreement, kasi nagsasalta sila about lease agreements di ba? Bawal maglagay ng lease agreement kasi it will expose the operation. No? Ngayon, eto yan kung Congress has budgeted something, and this is approved by the President also by the way in the Senate, kung nag-approve ng confidential or intelligence funds, it means that a confidential or intelligence operation exists. Diba? Kasi anong papondahan mo kung wala naman nag-exist? So, if it exists, diba, then it becomes subject now to COA liquidation. Kami, kasi naririnig namin yung, nag-rent daw ng 10 bahay sa iba-ibang lugar on the same day, etc. Sa amin, ewan ko kung saan na nakuha yun, pero bawal isama yun sa liquidation. Okay? You cannot do that in a confidential or intelligence fund liquidation. Okay? So, sa amin, dapat maghanap sila ng ebidensya na ginamit sa personal talaga. No? Na yung pera, linabas from the bank, no? By whoever is the bonded officer that's authorized. Tapos, kinuha ni BP Sara, linagay niya sa bank account niya. Or, ibinili niya ng kotse na nasa pangalan niya or something like that. And even that is not conclusive. Pero yun ang sinasabi namin. Kasi, ang feeling namin, natutulak ng husto ito. Kasi hindi naman ini-explain sa public, ano ba talaga ito? What is the offense and when is it an offense? Di ba? Kasi kung offense talaga yan, dapat dinis-authorize ng COA yan. Di ba? Kung dinis-authorize ng COA, ang remedy doon, ibabalik mo yung pera. Opo. Meron pong tinagnan po ng COA, 73 million pesos po, hindi pa po binabalik na DPSA. Okay, so the offense is hindi niya binabalik yung pera. Is that impeachable? You know? Yan ang tanong namin Di ba? Okay yan So, ang ano lang is, what is impeachable and what is not? Di ba? So, kung talagang may nakita yung code, dinis-allow nila, no? Unang-una, we are not allowed to look at the basis of the disallowance. Kasi nga, confidential and intelligence fund Di ba? So, we take it at face value. Dinis-authorized ng COA, disauthorized yan. Di ba? Pinababalik sa kanila, kailangan nila ibalik. Di ba? Ngayon, ito bang nakuha niya, she was vice president or she was mayor? She was vice president. Okay, then she has to return it. Di ba? Hindi pa po niya binabalik hanggang ngayon. Yung pong COA na kinag po siya 2024 pa, I guess 2023. Yung 2024. Yun, mag-focus sila doon. Yun ang tutukan nila. Di ba? Huwag tayong pumunta doon sa iba-iba. Does that constitute also, sir, technical malversation kasi mali po yung pinagamitan ng COA? Well, malversation is another offense, no? You have to prove malversation. And it's 73 million, so over na po dun sa plunder, 50 million. Well, yeah, I agree. Pero, is it malversation? Is there proof? Ng COA, yes. Is there proof? Yes. Kasi po, ginamitan ng... Well, if there is proof, then that is impeachable. If there is proof, Apo. I'm taking your word for it. Yes. Ganon. So, titignan namin yon. Kung talagang there is proof of malversation, that is exactly what we were asking. Di ba? For proof that there is actual criminal activity. Kung mailabas nila yon, edi good. Wala akong naririnig na ganyan, sa mga committee hearings ngayon. They're talking about a lot of other things. Kung ako sila, I will focus on those things. Di ba? Para at least malinaw sa tao. Kasi kung saan-saan napupunta Di ba? So, again, we will look at the evidence. If the evidence is strong, we will support the impeachment complaint. But if it is not, we will not, no? Ngayon, on the basis of this mga COA na sinasabi mo, if that is true, and if COA will affirm that, that is strong evidence. Doon sila pumokus. It has been the subject of the Good Government Committee hearing po way back kaya po na-impeach sa Ano, sorry? Good Government Committee hearing pa po na presented. Based on the privilege list. Yeah, noon, Kanya na nga Kanya. Yun na nga ang ibig ko sabihin. Nag-umpisa yan kay Congressman Valeriano, no?
nagkaroon ng Quadcom, ang medyo very visible doon, si Congressman Abante, si Congressman Acop, mga NUP yan eh. Government. No, in the hearings, di ba, that discussed the Duterte issues. Sir, yung ano lang, mga extrajudicial. Yeah, but I'm just saying that, we cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'Di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso para hindi lang itapon sa Senado na dati tinapon na yan? And then the Supreme Court is also saying that, there are some things that need to be reviewed. So para sa amin, sayang yung oras kung mahina na naman yung ilagay natin doon. Tibayan naman natin. Kasi sir, Di ba? Pare-pareho naman ang legal premises that we are all working on Di ba? So, the committee should make sure that number one, it addresses the complaints, no? And proves the complaints. Number two, it has to do with the period of the impeachable person, the impeachable period. Ganun lang. Mahirap bang intindihin yun? Di ba? Ano? Ang issue po ng impeachment, kaya po siya na-dismiss, hindi raw po, sabi ng Supreme Court sir, hindi dahil sa merits of the case, kundi dahil sa technicalities. Well, tama ka. They did not discuss the merits of the case. They are not supposed to. The Supreme Court is not supposed to discuss the merits of impeachment. Di ba? Because it's Congress and the Senate. It's the Senate impeachment trial that's supposed to discuss the merits. Correct? Yes. Okay, kaya nga. So where is the disagreement? Di ba? Bakit ang lakas ng reaction na NUP will not vote if the evidence is weak? Bakit kayo ba you will vote if the evidence is weak? Siyempre hindi, di ba? So ang sinasabi lang namin, gandahan nila yung kaso. Who's accusing you of cuddling the Dutertes? Who's accusing you of cuddling? So, wala na ito. So, ano na to? Iimbita tayo ng ibang issue dyan. There are people that have been unhappy with our statements, okay? So, we'll leave it at that. Ang sinasabi lang namin is, we want a strong case. Okay? Period. Ngayon, kung ang mga sinasabi nito, di ba iniisa-isa niya yung mga laman doon sa impeachment ni VP Sara. Nandoon si Madriaga, nandoon yung salin, nandoon yung pagbabanta, di umano kay Bongbong Marcos, sa kanyang asawa, at kay Martin Romualdez. Iniisa-isa niya. In-explain niya. Naintindihan ba natin yon? Ako naintindihan ko. Nasabi ko, kaya itong mga impeachment ni VP Sara, recycled na to noong nakaraan pa Binalik lang nila ngayon. So hindi sila nakikita ng bago nila ditong ipukol dito sa kay VP Sara. Ayun mo ang pinakabago dyan, yung si Madriaga lang. Pero yung mga salin na yan, yung mga tawag nito, yung ginagawa ni VP Sara sa kanyang mga confidential fund, luma na ho yan. Kaya, nakita naman natin kanina, nasa balita na sinagot na ho ni VP Sara ang kanyang impeachment at mayroon na ho silang kasagutan ho dito. So, ibang topic ho natin yun. Dito tayo mag-topic dito kay Ronaldo Puno. Na hindi na ho talaga to pwede na itong impeachment ni VP Sara, kung ito talaga itutuloy nila, automatic ito. Pagdating sa botohan, puwera na lang sa mga congressman dyan na personal na talaga nila ang galit ni VP Sara, buboto ng oo yan. Pero kapag wala ka talagang intensyon na itong impeachment ni VP Sara ay nagbabase ka doon sa galit mo lang sa kanya, automatic, boboto ka ng yes na i-impeach yan. Kailangan i-endorse sa Senado yan. Pero kapag naintindihan mo yung mga sinasabi dito sa kanilang complaint, tapos mahina, magno-no ka. So ito'y magandang abangan. Kasi bantayan natin kung sino ang mga congressman nito na talagang prosigido na itong impeachment niya ay ituloy sa Senado. Kaya nga, ngayon pa lang, sabi nga nila, baka pagdating sa Senado, doon naman yan, chap-chapin. Ibig sabihin, ibasura na yan. At dito, nakikita ko pa dito, may kakaibang laro si VP Sara. Ito, nagkamali lang talaga kayo na babanggain itong Vice Presidente na ito. Kasi ang talino, dito kayo nagkamali itong mga sinasabi ninyong mga ginawa niya.
Wala na kahit ano pa ninyo. Itong sinasabi ni Ronaldo Puno, Congressman Ronaldo Puno sa Antipolo. Kung marunong kang umintindi dito sa kanya, mahimasmasan ka, oy. Yan sa mga mga diehard na mga Sara Duterte. Lamano na tayo, congrats sa atin. Yung mga ayaw kay BP Sara, rest in peace sa inyo kasi itong impeachment ni BP Sara may naaninag na ibang tao dito na hindi na to aabot pa ng ma-impeach si BP Sara. So bakit malakas ang loob ni BP Sara nakakandidato sa kandidatura sa 2028 ng pagka-presidente? Dahil alam niya na mayroon talagang pagkakamali itong House of Representatives. Nag-congressman pa kayo. Nako po, itong si Ridon, itong si Loistro. Alam ko naman na kayo talaga ang may galit talaga kay BP Sara. So ano mangyari nito ngayon sa inyong impeachment? Na itong si Puno, ang kanyang partido, isa sa pangalawang pinakamalaking grupo o miyembro ng mga House of Representatives, nabuboto dito kay BP Sara. Itong si Valeriano, kalaban din to ni BP Sara. Paano kung buboto to na? Mahina ang ebidensya. Ito pa naman, pumirma to noong nakaraang taon. Ito pa rin sila paano kung ito rin yung gawin ng butas dito sa pagsagot ni BP Sara na nag-iingat lang. Na itong mga abogado ni BP Sara, sobrang bright. Mas bright pa dyan sa iba yan. Mahirap nga ngayon ang daming mga congressman dyan, abogado nga, pero ub-ob naman. So, ang ganda nito abangan, nito mga magbutuhan na to. Kung ano ba to, malakas ba tong ebidensya to? Kasi magjagjagan lagi na ebidensya. Asa kahapon nita ang ilang mga ebidensya nga recycled na yung nila, yung kanilang impeachment. So, ang saya-saya nito. Ako, nung una pa lang parang, discouraged ako tinood na. Discouraged ko. Sabi ko, ma-impeach si BP Sara. Pero ngayon na nag-iba na itong mga sinasabi ni Ronaldo Puno. Sabi ko, may game changer, may game change nito, mag-iiba ang laro dito. Kaya abangan natin yan.